Ito na ang nangyari sa Pilipinas ngayon na si Presidente Marcos na. Putang inang Presidente Marcos to. Nung si Presidente Duterte pa, yung naiya, inabisuhan niya si Lucio Tan na magbayad siya sa utang ng Pilipinas ng 6 billion. Kaya kung hindi, isira niya ang airport ng Manila. Wala siyang paki kung masara man ang airport. Bumayad si Lucio Tan 6 billion. Tapos yung isa na naman yung tinira ni President Duterte, yung Mighty Corporation, dahil sa sobrang daming nanigarilyo at nakasakit. Pero ako sa awa ng Diyos, hindi naman ako nakasakit, nagsisagarilyo ako. Kinutahan ng 25 billion. Tapos nagbayad naman ng 25 billion. Ilan na yung 25 billion at saka 6 billion? 31 billion. Ngayon, nasaan ang 31 billion? Ninakaw na nila ni Romualdez, ni Saldico, at sino pa dyan mga kongresista, abante. Ang pira ng binayad sa nakautang nung dati na si President Duterte ang presidente, maraming utang sa Pilipinas ng mga negosyante hindi nakabayad, ay nakabayad sa kanya nung si Duterte pa dumala sa ating bansa. Pero saan yan? Ninakaw lang ng ating mga senador or congressman, tsaka may mayor. Lahat na nagdumala sa ating gobyerno ay kasabwat. Hindi naman sila lahat, pero marami. At saka meron pang iba. Ito pa. Yung Manila water supplier ng tubig, sa sobrang mahal, maraming hindi makabayad sa tubig. At saka mayroon pang utang pinabayad ni Duterte, yung 7.39 billion, at ninakaw pa rin. Mayroon sa butad ng mga nasa gobyerno natin na nagnakaw ngayon na si Marcos na, at meron pang iba. At saka ito pa, si Hontiveros, sa maraming ginawa ni President Duterte na kabutihan sa ating bansa, ay sinira pa niya ang ating presidente. Ginamit niya si Presidente Rodrigo Duterte, at saka pagka nanalo na siya, pagkaupo niya sa Senado, ay sinira niya. Ngayon, tayong mga Pilipino, hanggang ganito lang tayo, na hindi tayo magkakaisa para sa kaunlaran ng ating bansa. Bakit natin hindi ipapupo dito si Duterte? Bakit mayroon pang tao nga sa sobrang kabrightan hindi nag-isip kung anong nagawa ng ating former President Duterte? Bakit ganun kayo? Ako, ang sobrang tanda ko na ba? 65 na ako. Pero kahit hindi ako professional, ako'y nag-iisip para sa kabutihan ng ating bansa at para sa mamamayang Pilipino naghihirap ngayon. Sobrang taas ng mahalin, mga bilihin.
sobrang mahal na. Lahat kahit anong gusto mong bilhin na pagkain, sobrang mahal na. Ito lang masabi ko sa inyo mga kababayan ko. Pag hindi kayo mag-isip, hindi kayo manood ng YouTube channel or mga news, at saka pipiliin yung mga nagbabalita, kasi mayroong nagbabalita na hindi maganda, mga bias. Kahit maganda pa ang ginawa ng tao, ay hindi nila ipakita sa taong bayan yung magandang gawain ng tao para sa bayan. Ako sa inyo, kung sakaling ganyan man ugali ninyo, kahit nakita nyo na kung ano ang nangyari natin ngayon, sige, sama-sama na tayo sa impyerno kung gusto nyo. Kasi wala naman kayong kwenta mga tao kung ang inyong nakita ngayon ang kay Marcos, yung dati hindi nyo nakita. Dahil nakita ninyo maraming krimen, patay, yung mga drug user, drug pusher, patay. Pero kung ako lang, tama yung ginagawa ni President Duterte dati. Patayin yung taong walang kwenta dito sa mundo, mga salot ng lipunan, kasi madadamay tayong mga taong mga mabait. Dahil pag tayo'y malulong nasa droga, kung mag 50-50 na ang population sa Pilipinas, na 50% mga drug addict na, ay wala na tayo. Wala na tayong patutungan. Sa impyerno na tayo. Kaya ngayon, pakinggan nyo yung sinasabi ko ngayon. Pakinggan nyo. Kaya hindi ako politiko, hindi ako bright na tao. Pero sa tingin ko lang, kung magpatuloy ito, wala tayong patutungan. Yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat nanonood dito sa video ko. Huwag niyong i-like yung video ko. Hindi ko hangad na ako'y mag-viral. Huwag niyong i-like. Nood lang kayo at makinig kayo. At ipasok nyo sa utak nyo kung tama itong sinasabi ko. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.